ano ka lang boss ha? Oh, sige, sige, boss. Suzuki Smash, full wave na siya pero nalolobat. So, after ng ilang months na i-full wave, nalobat siya. So, ganito ang nangyari mga ka-workshop. So, ang voltage niya 12.1, naka-idling. Pag full, so, pag nire-rev natin, mapapansin nyo, imblis siya tumaas, bumababa siya ng 9. Bumababa siya ng 11 volts. So, imblis tumaas na maging 14 or 13, 11 volts. Tapos kapag nag-signal light ka, so, ayan. Signal light, pati headlight, kumukurap. So, nangyayari yon kaya siya kumukurap kapag naka-signal light ka dahil nauubos na yung laman ng battery mo. Dahil nga hindi siya nagcha-charge, syempre yung laman ng battery nauubos, kaya nagkukurap na to. Yon. So, ang gagawin natin dito mga ka-workshop, titingnan natin yung charging system niya, titingnan natin yung rectifier regulator. So, tsaka yung history ng pagkaka-full wave nito. So, bubuksan natin yung pairings, titingnan natin yung regulator niya sa loob, kung okay pa yung charging or sira na yung rectifier regulator. Sana rectifier regulator lang para hindi na tayo magbukas sa stator niya. So, yun. So, check upin lang natin ito mga ka-workshop. Bibilang ko lang ng bagong stator. So, yun ang mga ka-workshop na nabuksan na natin. Ito yung kanyang rectifier regulator. Ayan. So, mukhang okay naman siya. So, lihuwa gamit. Sunod, pumunta tayo dito sa connection niya. Ito yung wire na to, itong dalawa, makikita nyo. Galing to sa stator coil. So, ito. Yung kulay yellow, tsaka yung color white na may red. So, galing siya sa stator coil. So, dapat yan may reading once na nakabukas yung inyong motor o yung umaandar ang yung motor, dapat makakuha tayo ng voltage reading dito na AC voltage. So, gumamit tayo ng multitester. So, ayan. Kung papapansin nyo, wala siyang reading. Zero reading siya. Ayan. Kahit i-rev natin, so, ayan. Wala tayong nakukuhang kuryente mula sa kanyang stator coil. So, ibig sabihin, sira ang kanyang stator coil. Ngayon, kung wala naman kayong multitester, to test light, lagay nyo rito. Yan, sa kabila. Tapos, isa rin sa kabila. So, kasi pag full wave, dapat iilaw siya. So, papansin nyo, wala. So, wala nang ilaw. So, kapag tinester nyo yun, yellow wire, tsaka yung white red na galing sa kanyang stator. So, ayan, kahit sa ground, no? Wala. So, wala. Ayan. So, malinaw na stator coil ang problema ni Sir. So, bubuksan natin yung part dito. So, ayan. Bubuksan natin to. Sisilipin natin yung stator coil ganyan. So, ang problema, ang history nito, sabi ni Sir, nung pinull wave to noon, yung isang bolt na nakakabit sa kanyang pinaka-stator ay bumilog. Yung bolt na ganito, bumilog. So, titingnan natin kung ano magagawa natin dito. Tanggalin natin to. Ayan. So, palamigin lang natin ng konti. Ano nga mga workshop, nabuksan na natin yung kanyang stator coil. So, sa part na to, ito yung magneto niya. So, ito yung kanyang stator coil. So, mapapansin nyo, okay na maganda. Kasi bagong palit din to. Dahil nga nung pinull wave to, after ilang araw na sira, no, nalobat, tapos pinalitan to. Problema lang yan, may mga tama na yung kanyang tornilyo. So, mahirap na kalasin tulad nito. Kaya, ayan, balik tayo dito sa problema. Ang nangyari, okay yung kanyang stator. So, walang reading kanina, sinusukat natin. Kasi kaya siya nawalan ng reading, okay naman yung kanyang charging wire, no? Yung kulay red na may yellow, yung white na may yellow, white na may red, sorry. So, okay naman siya magkabit. So, ayan nga, tambak nga ng hinang, ayan. So, tapos ito naman yung yellow wire niya, okay naman din yung hinang, hindi naman putol. Naputol siya dito, sa middle coil, ayan, mga ka-workshop, ayan, to, tsaka yung isa. Etong dalawang coil na to, na wire na to, magnetic wire, dito yan dati nakakabit sa stock dito. Dito dati siya nakakabit mga ka-workshop. Ngayon, tinanggal yan dahil nga i-convert sa full wave. So ayan, ang nangyari, hindi lang siya naipagkabit ng maayos. So siguro nung tinanggal siya, nakadikit pa yung hinang, hindi na hininang ulit. So ngayon, sa takbo yung motor, nakalas siya, naputol, nawala sa kabit. Ayan. Kaya walang connection kasi starting coil, end coil at middle coil. So sa middle coil na putol, kaya wala nang connection yung buong coil. So ngayon hihinagin lang natin yan. So hinangin natin mabuti para hindi na maputol.
So, tetestingin natin siya mga ka-workshop. So, okay na mga ka-workshop. Ayan, nahinang na natin. Ito yun. Yung middle coil niya. Magnetic coil niya, yung middle coil. So, ayan. Nagkakabit na sila ulit na silang dalawa. So, ayan. Nilagyan natin siya ng shrinkable tube. So, ayan. Babalik na natin to, tapos papakita natin sa inyo na magkakaroon ulit ng reading para gumama yung kuryente niya papunta sa kanyang rectifier regulator, mag-charge yung kanyang battery. So, babalik ko lang siya sa kanyang pinalalagyan dito. So, ayan. So, ito na mga ka-workshop na ibalik na natin yung kanyang stator coil. So, kanina, itong dalawang wire na to na galing sa kanyang stator coil, yung yellow wire tsaka yung white na may red, walang voltage na lumalabas, no? So, ngayon, sukatin natin ulit. So, ayan yung probe ng multitester. So, ayan. Kita nyo, 18 volts, 16, 17. So, ayan. Pinakamataas niya, 18. Kapag nirev nyo yan, tataas siya mga ka-workshop. Aabot yan ng 50 volts. 60 volts hanggang 80 volts ang nilalabas niyan. AC volts na hanggang 80, no? Kapag sobrang taas ng rev mo, so sobrang rev ka, yun, full rev ka na. So, pero pag mga pitik-pitik lang, at 70 siya, pitik lang yun. So, ganyan kataas yung voltahe nilalabas ng ating stator coil. So, ayan. So, makikita nyo may reading na. So, okay na yung kanyang stator coil. So, ayos na. So, ikakabit na lang natin siya rito ulit papunta sa kanyang rectifier regulator para mag-charge na yung kanyang battery. So, yung mga ka-workshop, bago nyo husgahan, no, bago nyo palitan yung ganito, halimbawa naka full wave na, pina-check sa inyo ulit, bago nyo magpalit ng pyesa, check nyo muna yung voltage galing sa kanyang stator coil. Ngayon, kung okay naman yon, ibig sabihin ng problema na si rectifier. Pero kung walang nilalabas na kuryente or grounded na or mababa na yung voltage na nilalabas nito, so stator coil ang problema. Pero kung maayos naman, proceed na kayo kay rectifier regulator. So ayan lang naman ang pinanggagalingan ng kuryente ng ating motor. Stator coil, tsaka stator coil galing yung ating voltage, AC volts papunta sa kanya rectifier regulator, i-convert naman na rectifier regulator into DC para mag-charge naman si battery. So ayan, yan ang mga ang pinanggagalingan ng kuryente ng ating motor. So yung mga workshop, okay na. Moment of truth. So ayan, sobrang lobat pa yung kanyang battery. So titignan nyo ay naka-idling 12.6, naabot pa ng 12.8. So, pag nirev natin, pitik-pitik lang, 13 volts. So, tataas pa yan, naabot pa yan ng 14 volts once na ma-full charge na yung kanyang battery. Kasi nga, tinakbo ni Sir, so nagamit yung laman ng battery niya, kaya medyo nalubat. So, ayan.